eto ang nagpapatunay mga kadonatics na yung ginawa ni Trillanes kahapon, yung mga papeles, mga dokumento mga kadonatics na ipiniresenta niya sa Committee on Crocodiles mga kadonatics, I would not call them justice, ay mga sorsuela lang at puro haka-haka, gawa-gawa mga kadonatics. At eto ay pinatunayan ni Attorney Panelo. Eto mga kadonatics, panoorin natin. But what is important is this, ito ang pinakamahalaga rito. Nagamon si Trillanes, nabuksan, at tinanggap ang hamon. Tinanong ko sila, nakita niyo ang records, hindi ba? Sabi nila, opo. Meron bang 211 million? Well, noon, ngayon, at nung nakaraan, wala po. Kung wala, di mag-issue kayo ng certification sa amin. Sir, pag-aaralan namin yan. Kasi hindi naman yan ang standard practice ng pag-issue ng certification. Ang standard practice ng bangko, sasabihin lang namin ang balance. Tapos, bago siya umalis, binigay niya ako ng affidavit. At sabi ni Senator Trillanes, sabi niya, Attorney Panelo, ito na po yung affidavit na hinihingi ni Mayor Duterte. So, tinanggap ko at binasa ko. Lalo po ako naniwala na kabalbalan lahat itong mga pinagsasabi niya. Kasi, ang sabi niya sa affidavit, may nakakilala daw siyang Joseph de Mesa. Yun daw Joseph de Mesa, lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na meron daw siyang kakilala na nagsasabi na maraming account si Mayor Duterte. Madalit sabi, hearsay na kay de Mesa, narinig pa ni de Mesa double hearsay. Kung baga, hindi lang ito kwentong kutsero, kwentong barbero pa. Alright. Pangalawa, tinignan ko ngayon yung attachment niya. Pakita ko sa inyo, itong attachment niya. Marami yan. So, tinanong ko, yung mga opisyalis, sabi ko sa inyo magaling to, itong form na ito. Ay sir, wala kaming form na ganyan. Computer lang ho yan . Kung baga, tinype lang nila yon, pinagsama-sama lang nila. Di lalo na ako naniniwala ako na spurious ang document na ito. At walang saysay ang affidavit na binibigay niya. So, yung mga basically mga kadonatics, yung ipinakita ni Trillanes ng mga dokumento ay gawa-gawa lang nila mga kadonatics. For your information, i-shared to ni Panelo mga kadonatics, ang anak ni Attorney Panelo, kahapon, kasi itong interview na itong mga kadonatics nangyari noong 2016 nung may inilabas si Trillanes na mga transactions daw mga kadonatics ng BPI. The same thing ang nangyari kahapon mga kadonatics. The same documents ang inilabas ni Trililing. BPI pa rin mga kadonatics. Kaya nga, shinerd ito ni Attorney Paulo Panelo, na ang lahat ng mga inilabas ni Trililing mga kadonatics ay kutsero. At lahat ng mga sinasabi niya ay kwentong barbero lang. Ganyan katindi. At ito ay pinatunayan din naman mga kadonatics ni former Congressman Mike Defensor. At ito panoorin natin mga kadonatics. Maganda yung sinabi niya dito patungkol sa nangyari kahapong impeachment case kuno. Ito. At eto mga kadonatics, may bagong channel tayo na Moto Politico. While mga kadonatics na minsan naboboard kayo na, kasi wala kayo nakikita, kundi yung mga negatibo lang yung naririnig nyo. Kaya eto, gumawa tayo ng Moto Politico na kung saan we will still discuss a touch of politics and motor ride at the same time. Para naman mag-iiba yung perspective natin. At kayo naman, habang nakikinig sa mga balita, meron din kayong makikita mga good scenery. Please subscribe and visit Moto Politico. Kita-kita tayo doon. Maraming salamat mga kadonatics. Bye-bye. Opo, bilang isa ring negosyante kong Mike, yung mga numero na kanina na naka-flash sa kanilang mga presentation mula 2005 hanggang 2026 ang mga transaksyon ni Vice President Sara Duterte. Ano mo doon? Basa mo doon po. Meron ka bang question marks na marami doon sa kasi ang pinapalabas nila, hindi pala bilyonaryo pala itong si VP Sara. Actually, Admar, walang kwenta yung hearing kanina. Walang kakwenta-kwenta. Pinanood ko, halos makatulog na nga ako doon sa hearing. Kala ko naman may magaganap o may sasabihin na sasabihin mong sensitibo o delikado. Wala Kasi ang una dyan,
Alam mo, tama yung binanggit ni Congressman Marcoleta at sinundan to ni Congressman Pids Garbin. Di ba ang sabi nila, teka lang, kala ko ba meron na tayong form and substance? Bakit ngayon, parang nagtatanong tayo at parang fishing expedition? Para mapaliwanag to at maintindihan ng ating mga kababayan, kasi di ba nagsabi ka na merong problema sa salin. Sana, kasi ang hirap nung sabihin mong unexplained wealth. Isang napakalaking usapin na hindi mo maipaliwanag ang iyong yaman. Sana, sa umpisa pa lang sinabi nila, meron kang bahay, o meron kang kotse, o meron kang ganitong bank account na hindi mo dineklara. Tama. Ang kaso wala eh. Ang ginawa nila, nagpresenta sila. O anong unang mali? Ang unang mali, ang violation ni VP Inday Sara ay nung siya ay Vice President. So ang ibig sabihin, from 2022 hanggang sa ngayon, dapat ipinakita nila na meron siyang mga ginawang mali, illegal, o mga pondo na hindi maipaliwanag. Ginawa ninyo 2005. Pagkatapos, ang pangalawang nakita kong mali doon, transactions. Yung pasok at labas ng pera. Aba, umabot nga ng 6 na bilyon. Pero ano yung ginawa ni Congressman Lasal kanina, si Bert? Kasama yan ni B.H. Herrera sa Bagong Henerasyon Party List. No? Ang tanong niya, sabi niya, si Bong Suntay pala ang nagtanong nito. Sabi niya, teka lang, magmula nung 2022, kung kailan siya naging Vice President, ilan yung pumasok at lumabas na pera? O di sinabi, sinuma total, 2022, 40 million, 2023, 13 million, 2024, about 3.7 million, tapos 1 million 2025. Pag sinuma total mo yon, more or less 60 million pesos ang lumabas at pumasok. Ang ibig sabihin na lumabas at pumasok, kung ikaw kunyari, swelduhang tao ka, kumikita ka ng 30,000 a month, ang gastos mo naman ay umaabot ng 25,000, biruin mo ang nire-report ng ANLA, 30 plus 25, 55,000 pesos. Ang naiwan mo lang naman sa bangkong totoo, 5,000 pesos. Okay. Diba? So, ang 60 million, hindi yun ang naiwan sa bank account ni VP Inday. In fact, hindi naman niya sinabi, hindi niya mapaliwanag. Sabi niya, ilan ba yung naiwan? Sabi niya, hindi ko alam. Basta ito po yung pumasok at lumabas. Yung kanina pinapaliwanag ni Kong BH, napakinggan ko siya. Kasi alam mo, sa AMLA, pag 500,000 and above, nire-report ka agad. Normal yun. Kahit sino sa atin, 500,000 and above, reported ka agad yan sa AMLA. Yung sinasabi nila na suspicious transaction, unang-una, ang mga politiko, o kahit ako, hindi na ako sa gobyerno, parati kami may reporting. Kasi formerly with government, so merong mga reporting ang mahigpit. Ang aming sinasabi nating standard, o yung batayan para dito sa AMLA. So hindi ibig sabihin may pumasok na pera, illegal ka agad. Di ba? Katulad, narinig ko yung binanggit ni Kong BH, paano kung may nag-ibenta o binigyan ka ng pera ng tatay mo o kung sino man, o may nabenta lupa, naghati-hati kayo, o may isa kang negosyo na meron kang dividendo. So, yun yung mga nangyari kanina. Pero ang mabigat dito, again, babalikan ko, 60 million pesos lang ang in and out na from 2022 hanggang sa ngayon na kung saan siya ay Vice President. Yung maletan, di ba, sinabi ng mga Marines, isang maleta nga na malaking-malaki, yung extra large nila, 70 million pesos. Isang maleta lang yun. Ito, buong pag-upo niya, magmula 2022, ang parang pinapalabas nila na may kamalian. So, wala akong nakitang, hindi ko nakitaan ng kung ano man yun na sinasabi 6 na bilyon, in-out nga ang sinabi. Hindi naman sinabing nasa bank account na yun eh. At hindi lang in, may out pa. Kung ano yung in at ano yung out, binilang mo. At yun ang tinutal mo na sinabi mo, ito ang pera na pumasok at lumabas sa kanyang account. Ang mabigat pa dyan, yung AMLA talaga, wala siyang karapatan na magbigay ng mga ganun o pag-usapan ng Justice Committee. Dahil yan malinaw, korte ang pwedeng magbukas ng mga bank accounts. Sinasabi lang, no, we're already in the process of impeachment. Ang hirap naman ng ganun. So lahat pala lang pwede mong filean immediately, even during hearing or presentation na tinitingnan mo yung substance.
papatawag mo na yung AMLA, papakuha mo na yung bank account. Yan yung kaso sa Supreme Court sa ngayon na pinag-uusapan. Pero dapat naging responsable ang komite tungkol dito at maging lalo tigit ang AMLA na talagang alam naman niya may jurisprudence na dyan. May mga desisyon na ang Korte Suprema tungkol dito. Hindi dapat nila pinayagan yung ganyang pagsira, lalo tigit ng isang tao na hinalal ng bayan, Vice President natin, may boto yan. Ang standard ng impeachment, hindi lang basta-basta, napakataas niyan. Suspicious talaga tong committee hearing na to, mga kadonatics. Yung transaction na sinasabi nila, yung reported ng AMLA, mga kadonatics, ng AMLAC, okay? Kahapon, from 2025 pa ata, mga kadonatics, 2005, nakareceive na ng suspicious transaction yung AMLAC, mga kadonatics, noong 2005 pa. Kung may suspicious transaction na palang na-receive ang itong AMLAC, mga kadonatics, galing sa bangko, bakit tahimik sila? May investigasyon bang nangyari, mga kadonatics? Dekada na ang nakalipas. Kung talagang mali, mga kadonatics, bakit hindi napanagot ang mga Duterte noon pa? Reported na may malicious transactions. Ang indicators ng red flag, mga kadonatics, fit talaga sa transaction. Bakit ngayon lang kayo nagsasalita? Isa yan sa mga dahilan, mga kadonatics. Bakit suspicious ang hearing na ito? Bakit ngayon lang nagsasalita yung AMLAC? So it means walang investigasyon nangyari nung nakaraang mga dekada? It means, mga kadonatics, wala silang pakialam sa mga nangyayari? Akala ko ba anti-money laundering kayo? O bakit hindi nyo naimbestigahan yan? Bakit ngayon lang nag-report kayo na eto meron? Kung totoong merong nangyayari, ay dapat kayong managot kasi wala kayong ginawa. Ngayon lang kayo nagsasalita dahil may impeachment case. Sinong nagbayad sa inyo? Grabe yung pagluto nila ngayon, mga kadonatics. Sobra! Akala mo naman, mga kadonatics, na may bago sa kanilang aligasyon kay Inday Sara Duterte. Same allegation lang naman. Yung mga inilabas ni Trililing, same BPI account, mga kadonatics. Of course, may papasok dyan. Alangan naman, mga kadonatics, walang papasok. Ang sabi ni Mike Defensor, pati pa yung inflow at outflow, tinutan nila. Tapos, inireport doon na ganun yung kalaki yung pera. Anong klase yan? One thing for sure, mga kadonatics, Duterte yan. Kung may pera silang pumasok o wala, nakita natin yung credentials nila, mga kadonatics. Nakita natin kung gaano sila magtrabaho. Yun yung pinaka-importante. Walang perpekto na politicians, mga kadonatics. Walang perpekto. Ngayon, ang basehan na lang natin, eto bang particular na politician, mga kadonatics, may nagawa sa ating bansa? May nagawa sa ating syudad? Sinong politician ngayon na grabe yung nagawa, mga kadonatics? When we talk about Duterte, Inday Sara sa Davao City, Tatay Digong sa buong Pilipinas. Kung nangungurap man sila, mga kadonatics, wala na akong pakialam kasi lahat naman kurakot. Ang importante, may nakita akong ginawa nila na hanggang ngayon, mga kadonatics, I am so proud of it. Gusto nila kasing ipaingay talaga tong impeachment case na to para matabunan yung mga nangyayari kina Zaldico, Romualdez, kay Bangag na itinuro na ngayon. Gusto nilang matabunan yung, mga kadonatics. They are trying their hard na, eto, dapat maglabas na tayo ng ganito, ng ganito. Nagsalita na si Martin Crocodile Romualdez, mga kadonatics, kaya hindi yan pwede matabunan. Let's go. Napakabigat nung ginawa ng Kongreso doon sa proseso, sa due process. Pero kung may laman ba, nakakagimbal ba, o ito ba'y makaka-impluensya? Ako, sa akin, sa palagay ko, hindi. Halos, hindi ko nga mapanood na. Naintindihan ko pa yung pinag-uusapan nila, pero talagang parang nakita ko witch hunt. Hindi lang fishing expedition, kundi witch hunt ang nangyari sa Committee on Justice hearing. At maari kong na itong kanilang ginawa kasi nabanggit mo nga may paglabag. Ito rin yung naging pananaw ni Attorney Harry Roque. Basahin ko lang yung recent post niya. Sabi nga niya dito, it is therefore my view
Ay, di pala ito. The Bill of Rights guarantees the right of individuals to privacy and security in relation to their bank accounts under the Secrecy of Bank Deposits Law and Anti-Money Laundering Act or AMLA. Judicial authorization is required before bank inquiries or examinations may validly be undertaken by the Anti-Money Laundering Council. It is therefore my view that the reported disclosure and public dissemination of alleged bank records involving Vice President Sara Duterte, Attorney Manasseh Carpio, if indeed obtained and released without proper legal process, would raise serious constitutional and statutory issues. Such information is proven to have been unlawfully acquired, may be considered inadmissible under the exclusionary rule or the fruit of the poisonous tree doctrine. Kong Mike. Tama, kung himayin mo yung binanggit ni Attorney Harry Roque, una sabi niya yung sa konstitusyon, yung due process. At syempre, yung karapatan ng tao, yung kanyang karapatan sa privacy niya, sa secrecy niya, particular itong bank account. At yung sinasabi naman niyang batas, dalawa. Yung una, yung Bank Secrecy Act, na kailangan talaga maprotektahan ka, no? Maging pribado yung mga ganitong bagay. Dahil ito'y karapatan mo, kahit ikaw ay opisyal ng gobyerno, at lalo tigit, syempre sa mga pribado. Binabantayan natin yan. Pangalawa, yung sinasabi niya, yung AMLA. Yun yung sinasabi na hindi basta-basta yan. Meron nga tayong AMLA, pinoprotektahan natin yung mga pondo, pero hindi naman to pwedeng gamitin na isang instrumento o i-weaponize ang ganitong proseso katulad ng impeachment hearing para sirain ang isang tao, yung kanyang karapatan bilang isang mamamayang Pilipino, karapatan niya na magkaroon siya ng pribadong pamumuhay o yung mga pribadong dapat niyang protektahan katulad ng kanyang asset, yung kanyang bangko. Ito'y talagang dapat tinitingnan to ng Committee on Justice. Pero kung mapapansin mo, hindi eh. Ang pananaw nila hindi. Ito ay karapatan namin dahil impeachment na to. Magmula na nagsimula at ito'y magmula na nagsimula ang hearing na to, nag-determine na kami ng form and substance. Therefore, ito na ang proseso ng impeachment, which I don't think is the case kasi napaka-sensitibong bagay niyan. Again, ang isang impeachment process, hindi yan basta-basta isang proseso lang na pwedeng mag-file ka o mag-imbestiga ka katulad ng ibang kupine. Nagtatanggal ka ng isang tao na may mandato. Nagtatanggal ka ng isang tao na may boto. Nagtatanggal ka ng pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating republika. At dapat mismo ang Kongreso naging maingat dito. So, maaring, kasi nga, sabi ng mga nag-question sa Korte Suprema, questionable na nga yung unang mga pagdinig, yung pagsusubpina. Eto, madadagdagan pa yung question mark ngayon at baka mas lalong maunsyami ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tama yan. Kasi di ba ang sinasabi naman ng ating mga Korte Suprema, ayaw namin makialam sa inyo. Pinapabayaan namin yung proseso. Pero yung mga batayang karapatan na ibinibigay ng ating saligang batas, lalo tigit yung hustisya, yung proseso, due process na tinatawag, na maging impartial tayo, maging tama, at yung proseso ay itama natin, wag nating i-railroad yan, wag nating gawing witch hunt yan, gamitin naman natin, no? I-practice naman natin. So tingin ko talaga, malaking bagay ang magiging epekto nito sa kaso sa Korte Suprema. Maring idagdag nila to, o marahil napapanood na nila yung nangyayari at batay pa lang dun sa na-file, ay gumawa na sila ng desisyon. Pero very critical talaga yan kasi makikita mo naman parang ano ba to, nag-file kayo, ito na yung final nyo, nagbumoto na nga kayo, may sabi nyo, may ebidensya, may karampatang batayan para ipagpatuloy ang impeachment, nag-form and substance na kayo, wag naman ninyong parang gawing fishing expedition na nadadagdag kayo along the way. Again, kung papansinin mo, paano ko ba ipapaliwanag? Kunyari, sinabi ko na may nakita, o sinabi, itong bahay na to ay hindi kay Mike Defensor. Pero naitago niya sa isang korporasyon. At doon sa korporasyon na yun, nandun yung kanyang pangalan o pangalan ng kanyang pamilya. Maaari pa ako doon kasi meron namang ultimate facts na sinabi, yung bahay na yan, tinitiran niya, kanya talaga yan, pero hindi niya idineklara sa SALN. Pero ito walang kakoneksyon Parang unexplained wealth. Tapos, lahat na lang ng pwedeng makitang unexplained wealth. Tingnan natin yung bank accounts, tingnan natin yung SALN, tingnan natin yung lahat ng mga perang pumasok at lumabas. Ang nangyari nga, naghahanap pa sila. Kung sinabi nyo na palang may kaso, edi yun na yun. Ano ba yung final nilang kaso actually?
Di ba? May pumasok bang pera dito na hindi tama? Hindi naman nila na-approve yun. Kahit doon sa kanina eh. Wala naman silang naging batayan kanina, yung sinasabi. Hindi, kasi si Sammy Uy ay isang drug lord. Paano kunyari sinabi ko, may pera si MJ, galing kay Admar na drug lord. Kawawa naman si Admar. Yung pala, may negosyo kayong dalawa, tapos talagang may batayan yung pagbibigay mo ng pera. O, hindi natin alam. Pero, ang sinasabi kasi, unexplained wealth. No? Meron daw siyang wala sa salin na talagang pera niya. Kung titingnan mo nga, noong 2022 again, hanggang 2026, 60 million in-out pa yun. So ito yung mga bagay na talagang makikita mo, inaabuso yung proseso ng impeachment proceedings. Opo. Tsaka ang iba pa sa mga ginawa no sa kasagsagan ng impeachment laban kay VP Sara. Parang ganito rin yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung may nagdeposito sa bangko, tapos may nilabas na mga sandamakmak na mga papel. Nag-resurface nga ngayon pinost nga ulit ni Attorney Paulo Panelo Jr. yung video ng tatay niya na nag-e-explain during that time, kasi ganito rin yung ginawa sa tatay niya nung kandidato pa ata sa pagka presidente kung Mike. Same ang pattern, pero during that time hindi naman umusad po yun. Pero ngayon, bakit pinapausad nila? Ang dami nang question, dati pa. Dapat dati pa, umusad na yan, considering hindi pa nga presidente during that time si PRRD, kung di ako nagkakamali. Alam mo, Admar, kung isa tong hearing na ginawa nila or isang simpleng investigasyon ng isang komite, siguro, no, hindi ko masabi, mali pa rin yun. Pero kasi ito isang impeachment process. Napakasensitibong proseso na ibinibigay sa ating Kongreso. Yung karapatan, particular ang House of Representatives, ang Committee on So, ay talagang fishing expedition to mga kadonatics. Sobra, di ba? Akala ko ba, clarification lang sa mga ebidensya ang hearing na ito. It means mga kadonatics, i-clarify lang na totoo ba itong mga ebidensya na nakuha nyo ngayon, na isinubmit nyo for this case mga kadonatics. Pero ang nangyari, nagsapina, parang kumuha pa ng karagdagang ebidensya. And that is fishing ng mga kadonatics, ha? Fishing expedition. Kumukuha ka na ng ebidensya. Hindi kinaklarify yung ebidensya na i-submit nyo. That is enough mga kadonatics na magsasabi natin fishing expedition. At dito, si Trilling, ha? May sinabi pa siya doon sa hearing mga kadonatics na si Kitty Duterte daw ay talagang nakatanggap mga kadonatics ng ilan? 53 million pesos noong 2011. Ito yung sabi ni Trilling mga kadonatics. So, ewan kung makita nyo, okay? Ayan. Di ba? Sabi niya dito, Kitty Duterte received 53.2 million in checks from alleged drug lord Sammy Uy, says Trillianist. Okay, mga kadonatics, 53 million, 2011. 7 years old pa lang si Kitty Duterte nung time na yun, mga kadonatics. Grabe! So, may bank account si Kitty Duterte that time. Anyway, mga kadonatics, pwede ka naman kumuha ng bank account kahit 7 years old ka. Pero, with the consent of the parents, mga kadonatics, hindi naman ikaw ang mag-assign yan kasi hindi valid yung sign mo sa 7 years old. So, ang parents pa rin ang magsasign yan. Ito, tama ba? 7 years old, nakakuha na ng 53 million. Ay, nako. Ay, talagang mga kadonatics, sinisiraan nila masyado ang mga Duterte, especially itong si Inday Sara, kasi, tatakbo bilang pagka-presidente, pero they will not win, mga kadonatics. They will not. Sino sa House Committee on Justice, mga kadonatics? Do you think na hindi kurakot, na hindi magnanakaw? Kung hindi magnanakaw, siguro komunista, mga kadonatics. Tapos, drug lords. Andyan na lahat, mga kadonatics. Kaya, useless Tayo pa rin ang mananalo dito, mga kadonatics, Don't be discouraged, mga kadonatics. We will come out victorious. Thank you so much and God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye. At eto, mga kadonatics, may bagong channel tayo na Moto Politico. While mga kadonatics na minsan naboboard kayo na,
Kasi wala kayong nakikita, kundi yung mga negatibo lang yung naririnig nyo. Kaya eto, gumawa tayo ng Moto Politiko na kung saan we will still discuss a touch of politics and motor ride at the same time. Para naman mag-iiba yung perspective natin. At kayo naman, habang nakikinig sa mga balita, meron din kayong makikita ng mga good scenery. Please subscribe and visit Moto Politico. Kita-kita tayo doon. Maraming salamat mga Kadonatics. Bye-bye.